Magandang hapon, Kaanton po. Ngayon ay Abril 23, anyo 2021, ganap na alas 5 ng hapon. Ako po ay pumapa sa inyo para sa isang maikling komentaryo hinggil doon sa kauna-unahang face-to-face, person-to-person interview ni Donald Trump kay Sean Hannity ng Fox News. Ang posting na ito ay noong Abril 20, 2021 at nakalagay po sa pamagat, Trump slams Biden's border failures in Hannity exclusive. Yan po yung exclusive interview na sinagawa sa Mar-a-Lago sa mansyon ni Donald Trump. Ang isa po sa mga significant dito sa interview na to ay yung pong pag-pronounce, pag-deklara o sa statement ni President Trump, sinabi niya na itong si Joe Biden sa kanyang palagay ay pinapatakbo ng kabal. Ito po mismo ang mga katagaan na kanya pong binitawan. Sabi niya, I don't know if Joe knows what's going on because I think you have a cabal. Trump said, you have a group of people sitting around the table just saying, do this. At yung mga ibang reaksyon na lumaganap sa Twitter, nila sabi sa Washington Examiner, Trump suggests that Biden doesn't know what's going on and that there's a cabal telling him what to do. Yan na po yung mga naging interpretasyon doon sa mga binitawan ni President Trump tungkol sa cabal. Ito naman sa Black Project, Trump mentions the cabal. Ay napaka-significant po niyan dahil sa pagsusubaybay ko sa kanya, ngayon ko lamang po narinig yan mismo. At yan po ang kahulugan niyan, no? Pinatutuhanan ni President Trump na may kabal. Kaya kung tayo nag-uusap tungkol sa kabal, hindi lamang yan isang conspiracy theory, ngunit lumilitaw na yan ay totoo. At kung sa aking pagkakabigay sa iyo, paghahatid sa inyo ng komentaryo nung nakarang Abril 22, hindi ko pa nalalaman yung tungkol dito kay Trump at nabanggit niyang kabal dahil kahapon ko lamang huyan nabalitaan, nasabi ko dito sa aking komentaryo kung bakit walang desisyon si Duterte dahil ako'y naniniwala na hindi siya patakbo ng kabal. Hindi siya sumusunod doon sa patakbo ng kabal. Bukod dyan, kung sasabihin natin walang pagkilos na ginagawa si Duterte, although na obviously, wala nga akong nakikitang kumikilos, wala nga akong nakikitang may definite plan o rektamenteng direksyon ang ating pamahalan pagdating sa COVID solutions, itong mga kababayan naman natin na kumukontra at pinapag-resign siya, gusto kong malaman sa inyo kung ano bang model ang particular na nakikita ninyo na dapat ginagawa din ni Duterte. Ano po ba ang gusto ninyong mangyari at gusto ninyong makita at para sabihin ninyo na kumikilos ang ating gobyerno? Dahil ako, para sa akin, ako'y anti-vaccine. At hindi ako naniniwala tungkol sa face mask. At yung nakikita kong resulta ngayon ay pabor doon sa aking, lumalapat doon sa aking paniniwala at gustong ibig makita. Now, ano ba gusto natin? Ano bang modelo na dapat gayahin ni Duterte, i-emulate niya na galing sa ibang gobyerno? Yung bang gusto ninyo ay makita siyang tulad ni Biden? Na kahit nagsasalita mag-isa, naka-face mask, pareho sila ni Kamala Harris? Gusto niyo po ba humantong tayo sa punto na lockdown, kagaya ng nangyayari ngayon sa Canada? Hindi na nakakalabas at yung mga pulis ay abusado. Pag nakakita ng individual na walang face mask, kanilang i-apprehend at nauuwi sa hindi magandang pakikipagtalastasan o na argumento na nauwi sa init ng ulo. Gusto ba natin na ang ilan sa mga kababayan natin hindi na makatiis, no?
lumabas sa kalsada at sabihin no mandatory vaccinations, no microchipping, no tyranny, no fear. Malaya pa rin ho tayo, no, sa mga nangyayari ngayon. At bukod pa, kung gusto natin magpaulaan ng ayuda si Duterte at nang sa ganun maibsan ang ating kagutuman, maibsan yung mga pangangailangan natin, hindi po yan pwedeng basta-basta lang na magpaulan ng pera. Dahil yan po ay magiging mitya towards hyperinflation. Yung bang pag nagbuhos ka ng tubig, babaha. Pag bumaha ho ng pera, yung mga presyo ho ng bilihin ay siguradong tataas. Nag-aantay nga lang ho ang Amerika ngayon kung kailan sila susumpungin o kailan nila masusumpungan o marireach yung level ng hyperinflation dahil nagpakawala ho sila ng ilang $1 trillion by way of printing money. Ngayon naman ay ang World Bank ay isisingit nila sa kanilang portfolio yung digital cash. At nang sa ganun, hindi na kailangan mag-imprenta pa ng pera, ay pakakawalan na lang nila yung mga numero doon sa pipeline ng information technology. At dahil sa numerong yan, pwede ka na mag-dispense ng pera, magamit para doon sa pag-ayuda. Pero ang buwelta ho niyan, yung redondo niyan, hyperinflation. Dadating yung punto na wala nang pagagamitan ng pera. So, ano po ba yung pakana ng mga kabala? Kung kayo sumusubaybayo sa akin, ang aking explanation sa kabala, iyan po ang paggamit ho nila. Nagsamula ho yan sa kabala. Yung paggamit po ng mga phrases, mga kataga, mga salita, mga pangungusap na inuulit-ulit, mga coined words, catchphrases, diyan po sila magagaling. At kapag yan ay naitanim na sa ating mga gunita, sa ating thoughts, yan ang nagiging realidad. Although, ang iba sa mga itinatanim nila sa ating isipan ay mga ilusyon, ay mga kasinungalingan, pero nagiging katotohanan dahil inuulit-ulit. Magaling ho sila dyan. No? So, dito sa World Economic Forum, ito po yung kinakatakutan Lalo na yung mga pahayag nito ni Schwab, no? Schwab na Klaus Schwab. Tandaan nyo yung Klaus, ha? Klaus, ha? Kaya yung Santa Claus, akala natin kabalayan, double meaning, o yung homonym, Santa Claus, Claus. Yung Santa daw Satan Claus. Mga pangs ni Santa Claus. Santa Claus. Ito naman si Klaus Schwab, sabi niya, the pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. Yan ang tinatawag na global reset na inaantabayanan o ina-anticipate na maaring mangyari o na maaring na maganap in response doon sa COVID-19. Isa po sa mga umiiral na catchphrase, nakabala. Dito po sa programa po malipla ito, ay akin pong inabbreviate yung kabala as KBL dun sa title, para hindi po tayo matitik agad. Kaya kabala, yung catchphrase. Ano po ba ang catchphrase ngayon? Na sinusunod ng mga world leaders. Ayan na. Build back better. B. Build back better, build back better, build back better. Inuulit-ulit. Ayan. Binulit ni Boris Johnson. Sa Canada, ni Trudeau. Ng United Nations, through OECD. Nitong Prime Minister ng India. Build back better, build back better. Ayan pa. Paulit-ulit to na binibigkas, natatanim sa ating isipan. Maging dito sa Pilipinas, coincidentally, nakita ko lang ho ito. Kanina lang ho ito inilabas ng Philippine Star. Naniniwala po ba kayo na dito sa Pilipinas ay meron din pong nagpasingaw
ng Build Back Better. Ito pa may kinalaman sa awarding, no? Awarding ng mga na may mga nagawang mabuti sa lipunan. Ayan. Meron pong naging sinagawang awarding eh. Ito, a Constellation of Hope Globe at the recent People of the Year 2021 Virtual Awards Night sa People Asia Magazine. Isa po sa mga nagpahayag ng Build Back Better. Tingnan natin, i-search natin. Build Back Better. Ayan. Build Back Better. Okay. Build Back Better. Amidst plans of reviving, sabi ni Francia. Sino to Francia? Mamaya alamin natin. Francia's message sparked hope. Hope. Pag-asa. Amidst plans of reviving the economy, I believe we have a unique opportunity to build back better. Yung catchphrase, yung catchphrase na pinauulit-ulit. Towards a more sustainable, resilient, and inclusive future. Build back better, build back better. Sino po ba itong si Francia? Sino po ba itong si Francia? Yan, ito yan. Yung babae, may babae rito, yan po ay kalagay rito, Metro Pacific Chief Finance Officer na si Che Cabal. Kaya ka nakita to dahil sa Cabal eh. Che Cabal Revilla. Tapos si Gap Legazpi ng PGH. At ito na, AC Energy President and CEO Eric Francia. Tapos yung dito si Ana Marie Pamintuan. Ito, si Eric Francia. AC Energy President and CEO. Ngayon, hanapin natin kung saan yung AC Energy na yan. Ano ba yung AC Energy na yan? Hanapin natin para inyong makita mismo. AC Energy Philippines. Ayan, no? Ayan. AC Energy Philippines. Ano po yan? Ano po ba yan? Ayun. Kitang-kita na. Nakikita niyo po ba yung logo? AC Energy, nakikita niyo yung logo? Kilala niyo po ba yung logo na yan? At ito, Ayala. Kung di ako nagkakamali, may nahagip akong website na itong si Francia ay galing sa Manila Water. Ang atin lamang dito na ni-resound uli niya, ni-reverberate, ni-re-echo yung tinatawag na BBB. Hindi yung nandiyan sa Bulacan, sa Valenzuela. Build Back Better. Yung sustainability na naman. Nakakatakot to kasi yung sustainability niya kung hindi malinaw ang konteksto. Ano po ba ang approach para ma-achieve yung sustainability? Ang framework, sasabihin, overpopulated ang mundo. Ang framework, Mother Earth can only produce much or such and such and such amount of food for the people. Yun po ang framework. Pagka ganon, ano po ang solusyon? Sumusobra ng populasyon. Ano solusyon? Bawasan ng populasyon. Kaya depende ho kung ano ang interpretation ng sustainability at anong approach para ma-achieve yung specific sustainability na yan. Yan ang magiging katanungan. At yan dapat itanong dito kay Francia, bakit niya inulit o inaitanim sa kanyang isipan at siguro yun ang pumasok at yun ang kanyang naisalita. Build Back Better, katulad halimbawa ng iba pang mga world leaders na inuulit-ulit na ang salitang yan ay ipinanganak sa World Economic Forum. World Economic Forum. At yan din ang kinakanta ni Joe Biden sa kanyang isa sa mga talumpati niya, yan, Build Back Better, na ayon kay Donald Trump, sa kanyang paniniwala, ay patakbo ng kabal. Kaya abangan natin kung magsasalita ba ng Build Back Better ang ating Pangulo. Siguro ba din, masasabi natin, baka na-impluwensyahan na ng kabal si Duterte. Buti naman
wala pa tayong nakikitang ganyan. At kung makakarating ito kay Pangulong Duterte, hayaan nyo na lang muna, walang vaccine, ha? At pabayaan nyo na lang, huhupa rin ang sitwasyon. Ako'y naniniwala, huhupa rin ang sitwasyon. Dahil itong mga promotor ng mga kabal, ay palagay ko, dahil dumating na ang punto na pupunta na sila dun sa phase 2 ng kanilang plano. Whatever that is, whatever that may magbibigay po ako ng aking payak at payak na komentaryo hinggil sa mga bagay na ating masasaksihan sa mga darating na araw. Muli, Kanton po, maraming salamat.